So mga Lodi, nag-rebut ako sa dalawang tech talkeries sa kanilang mga videos about Pi Network. Ay ngayon, naantay ko kung magre-rebut ba sila, kaso lang wala eh. Pero may nag-comment, si Archie Lim. So sasagutin natin yung mga tanong niya about sa Pi Network. Ngayon, isa-isay natin. So una, sabi niya dito, so paano kaya yaman sa bartering? Ayun, yayaman agad. Grabe naman, yayaman. Okay, ganito yan Brad. Walang yayaman sa bartering. Ang dahilan may bartering or yung Pi mo, exchange mo into goods and services para matest yung network. Kailangan yung data na to, kaya namin ginagawa to. So may mga pioneers na nakikita kayo na nag-exchange sila ng Pi at saka yung goods nila o yung service nila ino-offer nila at ang kapalit is Pi. Ito ay tulungan lang para matest yung network. Ganyan sumuporta ang mga pioneers dito sa vision ng Pi Network. Ngayon, pangalawa, ang tanong niya, walang VC fund or backer could be good or bad for the project. Ano ba talaga? Good or bad? Ano ba ang VC kasi? VC stands for Venture Capital. So, etong mga to, mga private investors ang mga to na kung saan nagbibigay sila ng suporta sa mga startup companies. At syempre, support lang yung venture capital pag makita nila na merong long-term potential itong startup company na to. Pag sinasabi mong walang VC na sumusuporta dito sa Pi Network, nagkakamali ka. Ang mga VC na sumuport sa kanila ay nanggaling sa Silicon Valley. And in terms of Pi, we bootstrapped as much as we could and eventually raised some money as part of a traditional Silicon Valley startup from private investors. May mga investors, private investors na sumuport sa project nito kasi naniniwala sila na merong potential itong Pi Network kaya sumuporta sila. Ano pang tanong niya? But in Pi's case, masok sanang meron dahil sinong magpo-provide ng liquidity para magka-value ang Pi. Di ko maintindihan ito, mag-provide ng liquidity para magka-value ang Pi. Hindi naman liquidity ang nagpo-provide ng value eh. So ano ba ang liquidity provider? Para maintindihan natin, pumunta tayo dito sa stock trading. Kumbaga, sila yung market maker na tinatawag. Ano ba market maker sa stock trading? Sila itong mga exchanges, centralized exchange katulad ng eToro. For example, gusto mong bumili ng $1,000 sa Tesla na stocks. Ngayon, ang gagawin ng market maker is that maghahanap sila ng taong magbebenta ng kanilang share na worth 1,000 na ipipare sa'yo. Sila yung market maker na tinatawag o yung exchange. Sa ginagawa nila yun, nagkakaroon sila ng syempre transaction fee at sila mababayaran sila. Pumunta naman tayo sa cryptocurrency. Ang pinag-usapan natin, pag nakipag-trade tayo, dito na papasok yung AMM, Automated Market Makers. So kung ako, bibili ako ng Ethereum na worth 1,000, yung automated market maker or yung smart contract dun sa DeFi application na yun, ang gagawin niya, maghahanap siya na nagbebenta ng kanilang Ethereum worth 1,000. So pag-paperin kami. So ganun ang mangyayari. So sino na ang kukuha dun sa mga transaction fees? Ang kukuha sa transaction fees ay ang mga naglagay ng kanilang token o nag-stake sila kasi nga naging LP, liquidity provider sila. So kung gaano kalaki yung nilagay mong token dun, meron kang makukuha dun sa transaction fee kasi nga tumulong ka na mag-process na maging isang liquidity provider. Kaya ang liquidity provider maganda kasi nakakatulong yan kung merong bibili, okay, at magbebenta, hindi agad naapektuhan yung price dahil dito sa liquidity provider. Sila yung taga-balanse, kumbaga. Kaya kung sinasabing low liquidity siya, once na may nagbenta, nahihirapang makahanap ng kapares at minsan naapektuhan yung price pag sobrang malaki yun na ibenta kasi nga maliit lamang yung mga liquidity provider or yung mga participants na naglagay ng kanilang token. Hindi ang mga LP ang nagbibigay ng price or value sa isang project. So pag tinatanong mo kung merong liquidity, meron Brad. Ano sabi sa white paper sa liquidity? 5 billion Pi will be reserved for liquidity pools for any ecosystem participant. Ano yung sinasabing ecosystem participant? Yung mga ibang network, including pioneers, Pi application developers, pwede silang sumali at yung
yung 5 billion na yun ay naka-reserve sa liquidity pool. So merong liquidity pool na mangyayari pag open mainnet na. Sabi dito, and kung may sariling blockchain ang Pi Network, EVM compatible ba ito? So tinanong ni Archie kung compatible ba daw ang chain ng Pi Network sa EVM, Ethereum Virtual Machine. Wala pa kasing sinasabi kung compatible, okay? Pero so, ang tignan natin dito is magkakaiba kasi yung mga purpose or yung mga application na binibuild nila. Compare natin sa Ethereum at sa lahat ng mga crypto projects, ano ang karamihang binibuild nila sa smart contracts? Mga DeFi applications, mga NFT applications, play to earn games, mga ganun ang mga nakikreate sa mga crypto projects ngayon. Pag silipin mo sa Pi Network, kini-create nila is e-commerce website. Bakit ganun ang kini-create? Para magamit yung coin or yung Pi coin. So magkaiba sila ng purpose. Ang tanong dito, kailangan bang i-connect, di ba? Ang reasons kasi bakit na-create yung EVM para mas madaling i-deploy ng mga Ethereum developers yung kanilang mga smart contracts sa mga chain na compatible. Bakit kailangan nilang gawin yun? Kasi mas mababa ang fees at mas mabilis yung transaction. So, kumbaga, yung EVM is converter siya. So, hindi na nila ulit isulat yung smart contract dun sa kabilang chain, kundi i-copy and paste lang nila gamit ang EVM. Pero ang importante kasi muna ngayon is palaguin yung network ng Pi. Okay? Siguro pagdating ng araw, hindi na ang tanong dapat maging compatible yung chain, kundi yung Ethereum maging compatible sa Pi. Di natin alam nga, diba? Di natin alam kung anong mangyayari. So ito, anong programming language ang gagamitin nila? So, ang tanong niya, anong programming language? Subukan natin i-check kasi ito yung Pi blockchain code base na tinatawag. Makita mo dito sa GitHub. Dito, 97 gagamit nila C++. 97%. 1% is Python, CMake 1.1% and others 0.2. So ibig sabihin, iba't ibang languages na ginagamit. Pero ang pinakamalaking ginamit nila na language sa kanilang code is C++, 97.6%. So nakapag-attract na ba sila ng mga devs para sa blockchain nila? Brad, may mga ibang developers na nag-create ng iba't ibang applications inside the network para mag-test dito sa enclosed mainnet at magamit sa open mainnet. Kaya may mga nanalo dito sa mga hackathon projects na kung saan sila yung priority na ma-deploy pag open mainnet na kung saan magagamit dito sa Pi Network ecosystem. So meron sila mga developers.